Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mariel at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang parte ng buhay ko na nagbago ng lahat. Minsan, hindi mo alam kung gaano kalakas ang isang bagay hanggang sa mawalan ka na ng kontrol. Siguro, napansin nyo na, minsan, hindi talaga natin maiwasang magtago ng mga nararamdaman. Parang ang mga bagay na hindi natin kayang ipahayag ay nananatili sa loob, nagiging mabigat. Pero sa mga pagkakataong hindi mo na kaya, wala ka nang magagawa kundi ipahayag ito. Kahit na ang mga salitang iyon ay puno ng sakit, alam ko, maraming tao ang makaka-relate dito. Lalo na sa mga relasyon. Maraming pagkakataon na nagsimula ka lang sa isang simpleng bagay, pagmamahal, pagkakaibigan, pero habang tumatagal, may mga bagay na hindi mo inaasahan na mangyayari. Ganoon ang nangyari sa akin. Nagsimula kami ng partner ko sa isang simpleng pagmamahal. Tingin ko, kaya ko siyang mahalin ng buo. Pero dumating siya. Yung babae na hindi ko inaasahan, na hindi ko kayang tanggapin. Laking gulat ko nung makita ko silang magkasama sa bahay. Yung bahay na akala ko ay kami lang. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Yung sakit, parang tumama sa akin ng sobrang lakas. Ang hirap tanggapin na yung taong mahal ko ay may ibang kasama sa loob ng aming tahanan. Hindi ko na kayang itago pa. Kaya ako nagdesisyon na magsulat. Sumulat ako ng liham, hindi ko na kayang ipaliwanag pa ang sakit. Kaya ko ba siyang patawarin? O baka naman mas madali na lang nalimos na lang ang ating relasyon, parang walang nangyari. Hindi ko na alam. Pero sa mga oras na yon, wala akong ibang magawa kundi magpatawad o magtakip. Kaya pinili kong magsalita, kasi kahit sa liham na ito, gusto ko ng sagot. Hinayaan ko na lang na magsalita ang puso ko. Na minsan, hindi lang kasalanan ang meron, kundi pati ang pagpapatawad. Ang hirap lang tanggapin na kahit ang pinakamamahal mo ay kaya kang saktan. Hindi ko pa alam kung anong susunod na mangyayari, pero sigurado akong nagbago na lahat sa pagitan namin. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa akin o sa kanya, pero kung may matutunan man ako sa lahat ng nangyari, sana ito na ang pagkakataon para magsimula ulit. Hindi ko na kayang itago pa. Dati, masaya kami. Kung titignan mo kami, para kaming walang pinagdadaanan. Magaan ang lahat, parang wala ni isang sagabal. Hindi kami perfect, pero ang saya. Alam mo yung tipong madaling tanggapin ang lahat, kahit mga maliliit na bagay na nagiging dahilan ng tampuhan, hindi namin pinapalaki. Basta, lagi kaming okay. O at least, ganun ang akala ko, pero sa bawat relasyon, may mga bagay na hindi agad nakikita. Merong mga nuances na hindi mo namamalayan. Ang mga simpleng hindi pagkakaintindihan, parang mga sugat na hindi mo natutukoy hanggat hindi ito lumalaki. Hindi ko rin alam kung paano nagsimula, pero may mga bagay na nagiging mabigat na. Nakikita ko siya, pero hindi ko siya nararamdaman. May mga moments na nawawala siya, hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Hindi ko masabi kung ang ginugol ko sa relasyon namin ay sapat na ba, o kung ako ba ay binibigyan niya ng sapat na halaga. Tapos, dumating siya, si Riz. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero may something sa kanya na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko siya hinanap, pero dumating siya, parang may magnet na nagdala sa amin. Hindi ko naman siya ginusto, hindi ko rin siya hinanap, pero may oras na kahit anong gawin ko, naroroon siya, nakatambay sa harap ko, parang hindi ko kayang tanggihan. Yung mga simpleng usap, mga simpleng tanong tungkol sa buhay, parang napakalaking bahagi ng araw ko. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero may konting kilig na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko na alam kung si Riz ba ang may kasalanan o ako na lang ba talaga. Kasi, ang hirap din tanggapin na sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, may mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin. Yung mga unang ngiti niya, yung mga tawa niya, hindi ko akalain na magiging parte siya ng buhay ko. Huwag mong itanong kung paano, basta't nangyari. Hindi ko kayang itanggi na may naiibang pakiramdam ako kapag kasama siya. Gusto ko na sana mawala yun, pero paano kung hindi ko na kayang kontrolin ang nararamdaman ko? Tapos, ang sakit lang, kasi ang hirap tanggapin na kahit anong gawin ko, hindi ko kayang palitan ang mga nararamdaman ko. Tinutokso ko sarili ko, baka nga ito lang yung ginawa ko, at yun lang. Pero ang sakit din, kasi kung tatanungin ako, ang sagot ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano napunta sa ganitong sitwasyon. Pero sigurado ako, hindi ko na kayang ayusin ito mag-isa. At kung magtatanong ka kung ano na kami,
o kung anong klaseng relasyon ang mayroon kami, wala akong sagot. Kasi siguro, hindi ko na kayang magpanggap pa. Pero ang alam ko lang, sa mga oras na yun, siya yung nararamdaman ko. Siya yung naging dahilan ng mga hindi ko kayang ipaliwanag. Nung nabasa ko yung liham, ang unang pumasok sa isip ko, ano na? Hindi ko talaga alam kung anong naiisip ko. Naramdaman ko yung takot na parang hindi ko kayang tanggapin kung anong mangyayari. Minsan, gusto ko na lang magtakip ng lahat, magpanggap na okay lang, pero hindi ko na kayang gawin yun. Pagkatapos ng lahat ng ito, parang hindi ko na alam kung ano ang susunod. Hindi ko kayang gawing tahimik pa ang lahat, tapos dumating siya. Tumahimik lahat sa paligid. Naalala ko yung mga unang araw ng relasyon namin, yung mga tawanan, yung mga simpleng gestures na parang ang saya-saya ko. Pero nung nandyan na siya, sa harap ko, kasama siya, parang hindi ko na kayang magsalita. Alam ko na ang reaksyon niya ay hindi ang inaasahan ko. May halong takot, galit at kalituhan sa kanyang mata. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko o kung anong gagawin ko. Dahil sa ginawa ko, wala akong ibang magawa kundi harapin siya, pati ang mga galit na hindi ko na kayang itago. At ang sakit lang kasi alam ko na hindi ko siya kayang lokohin pa. Sobrang sakit na yung mga bagay na hindi ko nasabi noon, ngayon ay bumangon sa harap ko. Hindi ko alam kung paano siya tatanggapin. Ang init ng katawan ko, ang bilis ng tibok ng puso ko, pero parang hindi ko alam kung paano ko siya tatanggapin. Yung mga mata niya, parang nagsasabing hindi ko siya kayang saktan. Ngunit alam ko rin na may sakit siya na katulad ng nararamdaman ko. Siguro, ito na yung moment na kailangan naming magkausap. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari. Ang hirap tanggapin na si Riz, ang taong akala ko magiging bahagi ng buhay ko, ay biglang naging sanhi ng lahat ng ito. Bakit ba siya dumating? Bakit ako tumanggap sa kanya? Ang sakit ng puso ko, kasi ang lahat ng ito ay parang naging pangarap na naglaho sa isang iglap. Para kaming magkaibang mundo na hindi na magkikita pa. Hindi ko rin alam kung may chance pa bang magka-closure kami, o baka naman tapos na talaga. Ang dami kong tanong sa sarili ko, kung nagkamali ba ako, o kung tama lang ba yung ginawa ko, ang bigat ng pakiramdam ko. Parang gusto ko nang magtakip at maghanap ng paraan para ayusin ang lahat, pero alam ko na hindi ko na kayang ayusin to mag-isa. Siguro nga, wala na kaming pagkakataon para mag-ayos, dahil ang mga nangyari ay hindi na kayang ibalik, hindi ko na kayang gawin pa ang dati. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang. Kasi hindi na okay. After ng confession, nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang lahat ng anggulo ng buhay ko ay nag-iba. Parang ang bigat ng hangin sa paligid, parang nararamdaman ko ang mga tingin ng mga tao sa akin, pati yung mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Para bang may mga bagay na hindi ko na kayang baguhin, at yun ang pinakamalupit sa lahat. Sa mga unang araw pagkatapos ng confession, nararamdaman ko yung distansya. Hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyari, kasi ang lahat ng tao sa paligid ko ay may alam na. Hindi ko alam kung paano nila ako tinitingnan. Lahat ng pagkakamali ko, nagkaroon ng epekto sa amin, sa relasyon namin, sa pamilya ko, pati sa mga kaibigan ko. Hindi ko na kayang balikan ang mga araw na ang lahat ay simple at magaan. Lahat ng mga iniwasan ko ay nagsalita na, at hindi ko na kayang burahin ang lahat ng yun. Ang hirap tanggapin na yung mga alinggaw na naglabasan, nagsimula ng maging realidad. Nandyan na yung mga usap-usapan, yung mga hinala at mga katanungan na hindi ko kayang sagutin. Yung mga pagkakamali ko, tumatak na sa mga tao sa paligid ko, at kahit anong gawin ko, hindi ko na kayang baguhin ang tingin nila sa akin. Sa bawat araw, parang may mga bagong piraso ng sakit na hindi ko na kayang alisin. Ang bawat araw na lumilipas, mas lalo lang lumalalim yung mga sugat. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Kung sana ay may pagkakataon pa kaming magkaayos, pero sa totoo lang, ang hirap na eh. Lahat ng ginawa ko parang nawala na sa hangin. Lahat ng masayang alaala nagbago. Parang hindi ko na kayang maging ako ulit, hindi ko na kayang bumalik sa kung ano kami. Lahat ng yan ay nag-iba dahil sa isang desisyon. Siguro nga, ganun talaga. May mga bagay na hindi mo na kayang ayusin, minsan, naiisip ko kung may paraan pa ba para maayos ko lahat ng ito. Pero habang binabalikan ko, parang hindi ko na kayang magsimula ulit. At masakit pa kasi alam ko na hindi lang ako ang naapektuhan, pati siya. Pati ang mga taong nagmamahal sa akin. Lahat sila nakatingin.
Naghihintay ng sagot, pero wala akong kayang ibigay. Ngayon, lahat ng ito ay nagiging isang malaking tanong. Paano ko magbabalik ang mga bagay na nasira? Paano ko matutulungan ang sarili ko na maghilom? At paano ko haharapin ang mga tao sa paligid ko na alam na ang lahat? Sa kabila ng lahat, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Habang binabalikan ko ang nangyari, ramdam ko ang galit at guilt. Parang bawat minuto na lumilipas ay may mabigat na pakiramdam na hindi ko matanggal sa dibdib ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, kung anong eksaktong nangyari, pero sigurado ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na magbago at ayusin ito, pero hindi ko ginawa. Puno ako ng mga tanong sa sarili ko na wala namang kasiguraduhan. Nagsimula akong magtanong, tama ba itong ginawa ko? Ang hirap sagutin ang tanong na iyon kasi parang alam ko sa sarili ko na hindi ko na kayang bumalik sa mga dati. Hindi ko na kayang balikan ang mga araw na akala ko ay maayos lang kami. Pero ngayon ko lang naisip na baka sa mga simpleng pagkukulang ko. Nagsimula ang lahat. Hindi ko na kayang burahin ang sakit na dala ng mga desisyong ginawa ko. Hindi ko na kayang ayusin lahat ng nasira ko. Ang daming tanong na tumatakbo sa isip ko at ang pinakamasakit, hindi ko alam kung saan ako magsisimula para ayusin ang lahat. Maraming bagay ang pumapasok sa isip ko, mga bagay na hindi ko kayang tanggapin o ipaliwanag. Gusto ko na lang na sana bumalik sa normal, na sana hindi ko na lang ginawa ang mga bagay na nagdala ng lahat ng ito. Dahil sa nangyari, gusto ko na lang magbago. Hindi ko alam kung paano o kung saan magsisimula, pero sigurado akong kailangan ko na ng pagpapatawad. Kailangan ko ng pagkakataon para makapagbago, pero ang tanong ko, may makikinig pa ba sa akin? May pagkakataon pa ba akong magbago o baka huli na? Kasi habang tumatagal, nararamdaman ko na parang nawawala ang mga pagkakataon para itama ang lahat. Ang sakit lang kasi, kahit anong gawin ko, parang ang hirap ipaliwanag ng mga bagay na nangyari. Gusto ko sanang tumakbo, pero saan? Hindi ko alam kung paano ko babalikan ang mga piraso ng buhay ko na nasira. Dumaan ako sa mga oras ng pagsisisi, at bawat gabi ay parang may bagong sakit na lumalabas. Wala akong katahimikan, ni hindi ko alam kung paano ko hiharapin ang mga susunod na araw. Parang bawat hakbang ko ay isang patunay na may mga bagay na hindi ko kayang ayusin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko kayang magpakalugmok. Kailangan ko pa ring tumayo, kailangan ko pa ring ipakita sa kanya at sa lahat ng tao sa paligid ko na may natutunan ako. Na kahit pa ganito ako, hindi ko pa rin kayang mawala ng pag-asa. Naglakad ako sa kalsadang puno ng pangarap na tinabunan ng mga pagkakamali. Kung sana may paraan pa para bumalik sa mga araw na wala pang nagbago. Siguro nga, hindi ko na kayang burahin lahat ng sakit, pero gusto ko sanang magkaroon ng pagkakataon na itama ito. Kasi hindi ko kayang magpatuloy na ganito. Gusto ko lang sanang malaman kung paano ako magsisimula ulit, paano ko maghahanap ng pagtanggap mula sa sarili ko, at pati na rin sa kanya. Minsan, naiisip ko na baka hindi na kailangan ng mga salita. Baka sapat na yung mga kilos, yung mga gawa na magpapakita sa kanya kung ganon ko siya kamahal at kung gaano ko pinagsisihan ang mga nangyari. Pero may mga pagkakataon din na natatakot akong maglakad mag-isa. Nais ko sanang may kasama ako, pero alam ko na hindi ganoon kadali. Ang hirap tanggapin na ang buhay ko at ang lahat ng ito ay nakataya sa desisyon ko. Gusto ko na lang magkaroon ng pagkakataon baguhin ang lahat. Na sana, may paraan pa para mapatawad ako, para matutunan ko kung paano mamuhay na hindi na lang puro pagsisisi. Hindi ko alam kung ano pa ang hinaharap para sa akin, pero sana, may pagkakataon pa akong itama ang mga pagkakamali ko at bumangon mula sa lahat ng nangyari. Sa dulo ng lahat ng ito, nagkaroon kami ng matinding confrontation. Hindi na kami makatanggi sa mga sinabi. Yung mga salita na tinatago namin, yung mga galit na sinikap naming itago, lahat ng yun, sabay-sabay na naglabasan. Wala na kaming magagawa kundi harapin ang isa't isa, at sa bawat tanong, parang may sagot na naghihintay, pero masakit. Lahat ng iniwasan namin na nararamdaman, lahat ng mga bagay na hindi namin kayang sabihin, naroon, lumabas na parang wala ng palusot. Nung nagkaharap kami, ang init ng katawan ko. Hindi ko kayang pigilan na magalit, hindi ko kayang itago yung sakit na nararamdaman ko. Pero sa bawat galit ko, alam ko na may parte sa akin na nagsasabing tama na. Sa bawat salita na binanggit niya, naramdaman ko yung hinagpis na matagal ko nang tinatago. Ang mga mata niya, punong-puno ng sakit. At sa bawat sagot ko, parang may kasamang pagluha na hindi ko kayang pigilan, hindi ko na kayang magpanggap pa.
Hindi ko na kayang itago kung gaano ko siya nasaktan at kung paano ako nasaktan. Yung mga bagay na itinatago ko sa loob, ang sakit na tinatago ko, parang sumabog na at ang hirap tanggapin. Pero hindi ko rin kayang itago ang totoo. Hindi ko kayang itago na mahal ko siya, na kahit anong mangyari, may parte ng puso ko na hindi pa rin kayang magbigay ng ganap na paglaya. Kailangan ko itong harapin ng buo. Kailangan ko ng closure, kailangan ko ng kalinawan, at kailangan ko ng sagot. Lahat ng mga bagay na naiiwasan namin, na ginigiit namin na hindi dapat mangyari, ay nagbukas na. Sa mata ko, nakikita ko yung pinagdaanan namin, yung mga alingaw na wala namang kasiguraduhan, at sa mga salitang lumabas, parang nawala na lahat ng takot. Kasi alam ko, sa pagkakataong ito, kung may dapat na magbago, ito na yung pagkakataon na kailangan kong harapin ng buo ang lahat ng nararamdaman ko. Tama na, wala nang palusot. Wala nang dahilan para hindi aminin sa isa't isa kung gaano kami kasaktan, kung gaano kalalim yung mga sugat. Pero ang tanong ko lang, magkakaroon pa ba kami ng pagkakataon na magbago? O baka tapos na talaga ang lahat? Kaya ang mga tanong ko, kung may pagkakataon pa ba kaming mag-ayos, kung may pag-asa pa bang magsimula ulit, ay nagsisilbing malaking gapang. Lahat ng nangyari, ang lahat ng pinagtulungan naming buuin, parang bumangon sa harap ko, parang ang lahat ng nasira ay hindi na kayang buhayin. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, may maliit na bahagi sa akin na umaasang baka, just maybe, hindi pa huli para magbago. Matapos lahat ng paghihirap, natutunan kong tanggapin ang mga nangyari. Hindi ko na kayang balikan pa ang lahat ng mga pagkakamali ko, ang mga araw na tinangka kong itago ang sakit at mga hindi pagkakaintindihan. Wala nang babalik sa dati. Ang mga araw na sana lang, ang mga pagkakataong akala ko ay may puwang pa para ayusin lahat, wala na. Pero siguro, sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong tanggapin na hindi ko na kayang ibalik ang oras at wala nang pagbabago sa mga nangyari. Wala nang ibabalik sa lumipas at hindi ko na dapat pilitin pang bumalik sa mga panahon na yun. Pero ang pinakamahalaga, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Siguro, sa lahat ng pagsubok na ito, dun ko napagtanto na ang pagpapatawad. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Na hindi ako dapat magpatuloy na magdala ng sakit, na hindi ko dapat gawing pabigat ang mga nangyari. Na hindi ko dapat isisi lahat sa sarili ko, at hindi ko na kayang laging magmukhang ako ang may kasalanan. Sa mga hakbang na ito, natutunan ko na hindi ko na kailangang maging perfect, basta't ako'y natututo mula sa mga pagkakamali ko. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin. Siguro, hindi ko na kailangang malaman. Hindi ko na kayang maghintay ng mga sagot na alam ko na hindi ko na makukuha. Pero ngayon, handa na akong magsimula ulit kahit mag-isa. Kasi sa wakas, natutunan ko na hindi ko na kailangang maging dependent sa ibang tao para maging masaya. Nakaya kong mag-isa at nakayang-kaya ko ring magpatuloy. Huwag mo sanang isipin na tapos na ang lahat kasi hindi pa naman. Siguro, masakit pa rin pero natutunan ko ng tanggapin at kahit papaano, yun ang pinakamahalaga. Ang hirap kasi sa bawat araw na lumilipas, naiisip ko pa rin siya. Pero siguro, mas importante na ayusin ko ang sarili ko kaysa maghintay ng pagbabago sa iba. Sa ngayon, andyan lang ako, naglalakad patungo sa kung anong meron ako at nagiging mas matatag sa kabila ng mga pagsubok. Wala na akong hinahanap kundi ang makuha ang peace of mind ko at magtuloy-tuloy sa buhay. Kung may pagkakataon man na magbago pa kami, siguro darating din yun, pero ngayon, wala na akong itinatago sa sarili ko, at kahit mag-isa, tanggap ko na. Kasi sa wakas, natutunan kong maging buo.